Ano po ang nakita nyo dito sa river na to? Ayan. Actual ho yan, actual. Itong mga sheet pile ay dapat 15 meters. Pero normally hindi natin siya masukat dahil nakabaon siya. Pero nasira itong flood control project nung Typhoon Christine. Kaya ngayon, binunot natin siya at sinukat natin at 4 meters lang pala. Ito yun. Ganoon, trabaho mo, ginagawa ng bata. Kasi nakita ng bata, napaka-inutil ng ating DPWH secretary, sabi siguro nitong bata. Ako nagagawa. Trabaho mo yan, bunuan, I-check yung mga ginawang flood control. Eh, anong ginagawa mo? Pa-shades ka lang, pa-interview. Inutil. Eh, para sa mga district engineer dyan, hindi naman ho ganun ka-cheap. Etong si Representative Leandro Legarda Libiste, susuhulan nyo 3.1 million? Anong akala nyo sa kanya? Small time? Pambira, anak ni Loren yan. Libiste apelido niyan. Tapos 3.1 million lang. Akala nyo titiklop tong bata natin? Hindi mangyayari yan. Palakpakan natin. Itong si Leandro Legarda Libiste, anak ni Loren yan 3.1 million? Sa tingin nyo ba magpapasulyan ng 3.1 million? Walang iya kayo dyan, mga taga-DPWH. Sa susunod, ayusin nyo, ha? Magsilbing, magsilbing babala na ito sa inyo. Huwag kayong magbibit-bit ng 3.1 million sa opisina ni Representative Leandro Legarda Libiste. Huwag! Bawal yan. Pero bago yan mga kabayan, like at subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung nanostra nitong si Senator Rodante Marcoleta, nagkatotoo. Ha? Ano sabi ni Sendante? Ipapaimbestiga natin yan. Yung mga shit pile na ibinabaon nila, baka specification, nasa 10 meters. Nakabaon, tapos bubunutin natin, ilang metro lang pala. Yun na nga ho ang ginawa nitong si Representative Leandro Legarda Libiste. Pinabunot ho niya yung mga shit pile diyan sa kanyang distrito at para magkaalaman na kung talagang habang sumunod sa tamang lalim o haba ng mga shit pile yung mga kontraktor na yan. Wala na hong maraming cheche-bureche at itong si na lumalabas na yung mga pangil ng ating DPWH Secretary. Ito si Manuel Bunuan, Manny Bunuan. Hoy, Manny Bunuan! Pakinggan natin to, ha? Bahala kayo sa buhay nyo. Game. Kung kasalanan po niya yan Kung nag-drive yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi wala akong sasantuhin sa kanila pagka... Anong wala sasantuhin? Anong wala sasantuhin? Ba't dito sa 3.1 million ang ingay mo? Bakit doon sa mga Bulacan First District Engineering Office, hindi ka nagsasalita? Merong Patek Philip, merong mga luxury bag, merong mga, anong tawag doon? Nautilus. Di ba? Mga relo nilang ang hirap bigkasin ng mga pangalan. Di ba? Merong mga chronography. Alam ko, chronography. Di ba? Bakit doon di ka mag-angas, Bunuan? Kaganyan ang ginagawa nila. They will be meted the necessary sanctions. So kaya kung anong pananagutan po nila, either administratively or criminally, bahala po sila sa buhay nila dyan kung gusto nilang gawin ng mga ganyan. Pero I will not tolerate po mga ganyan ng asal ng mga district engineers sa aming departamento po. I will not tolerate po, ha? Hindi naman lalaki ng ganyan yan. Hindi naman lalakas ang loob ng mga district engineer yan. Hindi ko sinasabing tinolerate mo. Ang sinasabi namin dito, napaka-inutil mo. Di ba? Hindi naman natin sinasabing pinababayaan mo yung mga ganyang klaseng kalakaran dyan sa ahensya. Ang issue dito, Brad, nakakalusot. Bakit? Dahil napaka-inutil mong sekretary ng DPWH. Kaya ang panawagan ngayon ng sambayan ng Pilipino, Bunuan resign.
Para ika nga, kumbaga sa ano, bukaka na natin yan, di ba? Habang nandiyan kasi si Bunuan, yung mga gumawa ng kabalinto na dyan sa ahensya na yan, kahit pa paano, hanggat maaari, pagtatakpan itong walang yung Bunuan na to eh. Nakita nyo naman, Kesyo, isolated case lang yun sa Bulacan. Anong ginawa ni Ping Lacson sa kanya? Sinoplak niya. Bago tayo mag-conclude na isolated case yan, bakit hindi muna natin lahatin, ika nga, lahat ng flood control projects? Etong si Bunuan, mahilig sa ganyan eh. Mag-resign ka na, Brad. Langya ka, oo. Maraming salamat. O yun, tapos ho ang kanyang interview akala mo ang angas talaga no, naka hard hat pa. Brad, kung ginawa mo yan yung 2 years ago, medyo believe kami sa'yo. Ay, dating parang nagpalaki ka lang ng Jolen mo dyan sa DPWH. Nagpalaki ka lang ng bedlog mo dyan, di ba? Nagpaupo-upo ka lang dyan. Hindi mo binantayan ang pera ng sambayan na kung napupunta ba talaga sa tama. Obligasyon mo yan, Brad. Huwag mo sabihin obligasyon yan ng COA. Pagka binigay sa inyo pera, waldas lang kayo ng waldas. Anak ng COA, merong accomplishment report pero wala naman infrastructure. Lang yung yan. Ito na, si Lebiste. Mabuti pa tong bata na to. Malayo ang mararating nito sa politika. Itong si Leonardo Legarda Lebiste. Next time, para sa mga district engineer, huwag kayo magdadala ng 3.1 million sa opisina ng bata na to, ha? Mayayaman niya mga yan. Baka akala nyo, Lebiste yan. Legarda yan. Basta huwag kayo magdala kasi 3.1 million. Anak ng toko, anong akala nyo sa kanya? Cheap? Huwag ganon. I mean, hindi tatanggap ng yan, ng 3.1 million na suhol. Di nagpapasuhol yan. Biglang kami ng PH eh. Hindi nagpapasuhol. Si Legarda ba nagpapasuhol? Ang tanong, nagpapasuhol ba si Loren Legarda? Nagpapasuhol ba yung mga Lebiste? Hindi, di ba? Okay, huwag kayong magdala ng 3.1 million. Tapos sa usapan. Di ba mga Sheikh Manuel Bunuan? Siya sabi ko sa iyo, kahit pa paano umaayon naman yan sa ating Manuel Bunuan. Eto, dito tayo game. Sir, una sa lahat, ano po yung ating ginagawa ngayon dito sa Binambang River? River. Magandang hapon po. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin nasusukat. At ngayon nasukat natin, ang luwabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito sa 4 na kontrata ng iilang mga kontraktor sa halaga ng mahigit 338 million pesos dahil 388 million pesos? Pambira, oo, grabe naman talaga pagka nga naman tinamaan ka ng mga kurakot na politik. yung program of work na kinabid at inaccept ng DPWH na yun daw ang in-install ng mga contractors ay hindi pala sinundan. Sinasabi po ng ibang mga eksperto na kaya po ang alya dahil hindi kasing dali na ma-audit ang compliance ng mga nagawang mga flood control projects sa kanilang mga program of works dahil kung tingnan po natin yung halimbawa nitong Binambang. Hirap kang magtagalog, brad ah. Ano ba salita niyo sa bahay? English? Wala naman tayong problema dun eh. Ganun talaga. Meron talagang magulang na kahit nasa Pilipinas sila kahit na meron silang mga salitang dialektong Pilipino, Ilocano, Kapampangan, talagang kinakausap na yung mga anak nila English eh. Kanya-kanya namang style ng parenting yan, ika nga. Tingin ko itong si Legarda hinanda niya talaga ang kanyang anak dito sa oras, panahon, pagkakataon na ating napapanood ngayong mga panahon na to. Sige Brad, mag-English ka na, okay lang. Marami namang Englishero dito sa comment section. Malamang sa malamang, maiintindihan ka nila. Pero si PH Update
medyo mahihirapan ako ng konti kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-English, di ba? Baka i-search ko pa sa diksyonaryo mga salitang gagamitin mo. Pero okay lang yan. Yung ginawa mo na hindi mo tinanggap yung 3.1 million, ayos yan. Diba? Approve yan sa amin. Sana yung yung virus na nasa katawan mo na yan, hawaan mo yung mga kasama mo dyan sa kung virus man yan punta ka dito kay Tambaluslos, yakapin mo siya. Yung mga nakapaligid sa kanya, bahingan mo lahat. Ano kayang mabantot na hangin na naamoy nitong yeah, naninibago lang tayo kasi at least meron pa pag-asa kahit paano itong mga bagong susunod na generasyon ng mga politiko na to. Hindi sila Rocha, hindi yung mga young guns, mga walang kwenta yun. Hoy, wag ka sasali sa young guns Pagka sumali ka sa young guns, mapapariwara ka, wag ka sasali doon. Riverside Protection Project, ang sheet pile ay nakabaon. At kaya lang natin masukat siya dahil nasira siya ng bagyo. Kung itong unang mga binunot natin na sheet pile ay kulang na kulang po pala ayon sa drawing na ibinigay na sinabi ng DPWH ang dapat naka-install na sheet pile. Ang question po ay paano na naman po ang ibang mga flood control projects? Yan. Baka pati yung mga hindi natin pa nasukat ay kulang din. At baka sa 338 million o mahigit pa na ginastos ng DPWH para sa Binambang Riverside Project, baka malaki po ng porsyento ng proyektong ito ay hindi nagamit ng maayos dahil hindi natin nakuha what we paid for. Kung nakikita natin may nakasabit ngayon na nabunot na sheet pile. Ano ba yung initial na mga sukat na nakuha nyo? At ano yung nakalagay dapat dyan sa drawing na dapat na sukat? Ayon po sa as-built drawing na ibinigay sa atin ng DPWH na ang kanilang representative ay nandito din po kanina, dapat 15 meters. 50? 1.5. 1.5 meters. Ito pong nakikita natin. Yung nasa likod niya, sir. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5, ang pangatlo po ay susukatin po ngayon. At makikita po ng ating media, maganda po ang inyong timing. Ngayon lang po natin ito ginagawa, hindi natin po alam ano yung lalabas na sukat. Pero anong implikasyon po nito na ganun lang yung nakabaon? Nasa 3 meters? Syempre po, kung sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile, at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. At kaya sinasabi nga ng ating Pangulo na malaki ang posibilidad ng korupsyon sa mga flood control projects dahil sa 150 na yan, 50 lang ang nakuha natin. Yung 100M na bakal na binili ng DPWH ay wala pala. Yun, okay. Sir! Yung mga contractors. Nasa sumbong sa Pangulo website ko yan. At Sir! pinapasalamat po natin si PBBM dahil una, maganda po ang kanyang mensahe sa kanyang SONA. At pangalawa, napaka-helpful ng kanyang website. At nandoon po ang mga pangalan ng mga contractors, yung completion date, yung cost at yung location ng lahat ng mga projects na ito. Sir, may na-arrest. Sige. May na-arresto po noong August 22, sir. Pwede mo niyo ako ikwentuhan ano lang po nangyari doon? Ano po yung natanggap ninyong info? Sir, sa kanyang project ba yun? Sa Facebook page natin po, may statement tayo. At bukas, pwede po tayong bigyan ng karagdagang statement tungkol dyan. Pero kaya po tayo pumunta dito ngayon dahil bago pa ang paglabas nitong balita, nakaschedule naman na po ang pagpunot ng ating rented backhoe ng mga sheet piles at ngayon ongoing ang pagsukat ng aming team. Yung pangatlong sample natin ay 4.03 meters. Opo. Kaya, Sa camera, sir. masasabi po natin more than 2/3 ng haba ng mga sheet piles na binubunot po natin ngayon sa Binambang River ay nawawala. Ayun. Pero sir, meron nga talagang nag-bribe sa inyo, sir. May nag-bribe sa inyo na itigil na daw itong ginagawa niyong investigasyon? Pwede ko pong talakayin ito bukas po. Pag Sir, pa-file po tayo ng kaso sa... Aaten po kayo doon bukas.
Provincial Prosecutor's Office. Yes po, a-attend po ako. Pero ano yung sinasabing 360 million ni Senator Lacson? Yung ba yung halaga ng kabuuang suhod? Pwede ko pong talakayin ito bukas. Sir, baka lang pwede nyo naman po, since Okay, nandito na rin siya lang po. tayo, and ano lang yung aabangan namin, anong ihahain nyo pong reklamo? Ano po ba, ano pong Ang OA mo naman, Kong. Lumabas na publiko, pahahabain pa yung hype. Kayo naman, para sa mga taga-media. Pahahabain pa ang hype, siyempre, di ba? Para mas matagal yung media mileage nito si Leviste. Kayo naman, wag kayo. Huwag kayo masyado apurado para marami kayong balita bukas. Meron pa kayong ibabalita bukas. Kayo naman, oo. Pero nandyan na rin naman, ba't di mo pa sabihin, di ba? Ibig sabihin lang yan, kinakapitalize mo rin yung nangyari na yan para ika nga mapag-usapan ng pangalan mo. Ganun lang naman yan. Tapos na rin si Loren, di ba? Pagkatapos ni Loren, malamang sa malang tatakbo ka rin sa Senado. Pero hindi kita ikakampanya, Brad. Kakampanya ba natin siya? Hindi. Kompleto na yung setup natin sa 2028 Yun ang gagalingan po nung ihahain yung reklamo bukas? Actually, I would like to take this opportunity to set in perspective what is the issue. It is not a single incident of attempted Bribery? It is not a single incident last Friday. That is the issue here. So hindi lang isang beses, sir? The real issue here is the substandard projects of DPWH, which we have been investigating for the past weeks or months, in fact. As there's some signage there, we actually personally funded the repair of the bridge portion of this Binambang River project last year pa. That this is not about the amounts that have been mentioned in the media about the incident last week. It is about whether the public is getting its money's worth on the supposedly over 1 trillion pesos that has been spent on flood control projects. And there have already been many hearings about this, but I think there's been a lack of solutions. Yes. And that's something that I would also like to bring more to light tomorrow. But one is that we should have a comprehensive technical audit of DPWH projects, because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. If I can tie it together then, the case that should be being discussed is more than just an incident with one official of DPWH. It is why in this particular project, the public paid for 15 meters and only got 4 meters. Which raises the question, in the 1 trillion pesos of flood control projects that we paid for, how much worth did we actually get? Okay, pero gusto lang kasi sinabi ni Senator Lacson yung 360 million. Merong ganun po bang offer talaga ang district engineer? Bukas natin ito lang tayo. Sir, ngayon baka naman pwede isa lang. Ang dami kaartehan nitong congressman na to. Sabihin mo na, ikaw naman. Baka inanturo ni Ligarda sa kanya. Unti-untiin mo yung issue, anak, para matagal ka mapag-usapan sa media. Kayong ano yan, papaimbitahan kita sa Senado kay Lacson, okay? Sasalita ka doon. Papakilala kita, anak kita ngayon sa 2028, tatakbo kang senador, okay? Ay, nako. Oo, may Nabanggit security po si threats. Senator Ping na sinabihan daw niya si Senator Loren na dapat kayo sa security nyo, cautious talaga. Bukas na po. Pero Yun lang, yung confirm nila kung magkano yung offer. basta ako po ay isang representante ng aking distrito, at ang dapat nating i-focus Yes. how we can fix these substandard projects. Number one, I was presented with the
National Expenditure Program for 2026 of the 1st District of Batangas, which had hundreds of millions of new flood control projects proposed. All, if not almost all of them, without feasibility studies, and some of them extensions of these projects which are already damaged. And I would submit that we should not choose between the flood control funding or the funding of other projects. Because if we can establish that in the past years that the country paid for over 1 trillion pesos in flood control projects and didn't get what it paid for based on technical audits, then we should get the contractors to repair, if not extend and improve upon these flood control projects at no cost to the government. So again, I would just like to put in context, this is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects, and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026, when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Sir, komento... May security threats po ba sa inyo? Ayun. Bukas na lang natin. Sir, may komento ninyo, preventive suspension po yung engineer na naaresto na nag-bribe umano sa inyo, Engineer Calalo. Ano pong komento nyo rito, ayon kay Secretary Bonoan? Talakayin lang natin bukas. Bakit hindi ngayon, sir? Kasi yung... Pero, daming arte. Yes, sir, kailangan lang namin Dami mong arte, Brad. Naknantaw ka. Ba't di mo pa, ano yun? Ba't di mo pa sabihin? Pinapahaba pa. Representante kayo, pero nasa bayan ng Pilipino yan. Alam nyo kung ano sagot sa tanong. Isagutin nyo na. Pero ang garapat, masyadong pa-showbiz. Kaya hindi asa sa Pilipinas. Diyan sa mga ganyang style ng mga politiko. Alam mo naman eh. Pero ba't pinapatagal-tagal pa? Kasi para mas matagal siyang matagal palutang-lutang ang pangalan niya. Buong linggo pangalan na palutang-lutang, Leandro Leviste. Ilabas mo na kung ano yan. Sige, eto, last na to. May sasabihin ako. Pagkatapos ito, bukas na ha. Makukulit yung mga yun. Alam mo naman makukulit kami. po yung side. Kung pero bakit napunta si District Engineer sa bayan ninyo, sa Taal? Bakit siya napumunta doon? Bakit siya may dalang 3 million pesos? Hindi makasagot. Without commenting on that incident, because Oh. I really think that it's more in the public interest to discuss these projects. We have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. And if, let's say, half of that is missing, that they didn't deliver what we paid for, then we would propose that DPWH ask the contractors to fix the damaged projects that were never built according to the bid specifications in the first place. Now, you can draw from that inference that there's a big value at stake here. That we want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. But I would just say that what we're trying to fix is not only the incident regarding one personnel. We're trying to fix the hundreds of millions of pesos of missing material on the flood control projects in the first district of Batangas, which can also serve as an example for districts in the rest of the country. Sir, to be Gusto ko lang i-mega love shoutout itong si Jinky Luistro. Taga Batangas yan eh.
Taga Batangas yan. Para at least, di ba? Mega love shoutout kay Jinky Luis. Be clear lang po, just to reiterate, as a Neo 5 lawmaker, hindi nyo itong project at ngayon pinapa-investigan, ipapaayos nyo rin po. Kung baga gusto nyo maging maayos ito, may time frame po ba kayo? Any customer that orders a 15-meter sheet pile and is delivered 4 meters can run after the supplier of that sheet pile. And thankfully, as a member of Congress, we have certain oversight functions that make it easier for us to do this investigation. But that I think that this is something that's actionable, that the general public can also help participate in, so that we can get our money's worth on the over 1 trillion pesos of flood control projects. But to directly answer your earlier question on, yes, I just started my term this June 30, and these projects were funded in the 18th and 19th Congresses. So the Sumong sa Pangulo website says that the earliest of this was completed in 2022, and I believe there was the latest phase just very recently. And that's why I'm uncomfortable with approving 2026 budget that contains more 250 projects billion. like this, because I don't want to be complicit in these same kind of projects. So kung harap kayo sa House Infrastructure Committee hearing para po dito sa mga natuklasan nyo kung anomalya sa flood control projects, kasi according to Terry Ridon daw po, I-invite niya kayo, invite sir? po kayo para po mailahad nyo po yung details regarding po dito sa anomalies. Ang natutunan ko po sa aking pribadong karanasan ay napaka-importante may ebidensya ka. Kaya ayoko pong mag-assert na sa DPWH ganito o ganyan. We let the facts speak for themselves. We ordered 15 meters, we got 4 meters. And tuloy-tuloy po ang ating investigasyon. By the way, sa Jokno Highway na nagkokonekta ng Calacat, Lemery sa Tagaytay, meron pong ongoing project ngayon na nag-collapse din yung isang lane. Titingnan po natin kung may mali din sa paggawa nun, at hindi lang po tungkol sa flood control dapat ang ating mga questions, but the audit we're doing is ongoing across many facets of the projects of the First District of Batangas. And if we just do our part to investigate these projects, just like other senators and congressmen have been doing, whom we would also congratulate on their good work, then hopefully the facts can speak for themselves. And the very specific action that DPWH can take is first help have more findings, and with whatever findings there are, to collect from the contractors the missing work on these projects. Alright. Thank you. Kung ito Controller. naka-live pa ako, no? Oo. For those na late mag-tune, ang dami pa po. Ano, sir, yung thousands meters? pa yung Patingin mga lang. nanonood ngayon sa atin. Ano po ang nakita nyo dito sa river na to? Ayan. Actual ho yan, actual. Itong mga sheet pile ay dapat Bunuan, trabaho mo, ginagawa ng bata. Kasi nakita ng bata, napaka-inutil ng ating DPWH secretary, sabi siguro nitong bata. Ako nagagawa. Trabaho mo yan, Bunuan, I-check yung mga ginawang flood control. Eh, anong ginagawa mo? Pa-shades ka lang, pa-interview. Inutil. 15 meters. Pero normally hindi natin siya masukat dahil nakabaon siya. Pero nasira itong flood control project nung Typhoon Christine. Kaya ngayon, binunot natin siya at sinukat natin at 4 meters lang pala. Ito yun. Kita po natin sa mga nanonood. Opo, nagkataon nandito kayo at the time na sinusukat So dyan natin. po yan binunot. Opo, hindi namin na-expect na ganun kalaki pala ang kulang. Oo. Nagbayad tayo ng 338 million para sa 4 phases nitong flood control project. Sabihin po natin sa halaga na yan, kalahati ay sa sheet piles, at kung ano yung binayaran natin, sabihin po natin 150 million pesos worth of sheet piles, wala pang 1/3 ang nakuha natin. Ibig sabihin may nawawalang 100 million pesos plus
worth of sheet piles. So, can you just describe ito? Gaano kahaba yan? Ayan, ito sir, ito yung Ito kopya. po yung dapat 15 meters Ayan. ayon sa aking informasyon dito. 10 meters. Yung una po ay 3.96 meters, pangalawa 5.51 meters, yung pangatlo po 4.03 meters. Obviously. Opo. Nandito po ang DPWH representatives kanina para din mga witness itong live nating sample at hindi po ako syempre technical expert na makakapagsalita tungkol sa bakit kulang ang 70% nitong mga sheet piles, pero sana pwede na lang sila ang mag-explain sa atin saan po yung nawawalang 70% ng mga sheet piles. 338 million pesos yung buong project. Opo, para sa mga nakikinig, makikita natin sa sumbong sa Pangulo website, Binambang River Protection Project. 4 contracts, 338 million pesos. Thank you, sir. So yan ha. Maraming salamat, sir. Salamat. Kunin ko po. Congressman. Salamat sir ha. Ako saludo ako dun sa ginawa nitong bata na to at very ano siya, soft spoken, kalmado at mahilig sa suspense. Mahilig sa climax tong bata na to, mahilig. Oh. Na nga mga kababayan. Yung specification, di na naman sinunod nitong mga buwisit na contractor na to. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Hoy, shout out kay Jinky Luistro ha. Ano ho yan? Yan ho ang taga Batangas din kasi, 2nd District. Alam nyo naman ho mga kababayan, ano yan di ba? Ika nga, tropa yan ni Tama. Maraming salamat.